Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Hi everyone! Welcome back to the channel! Kung natanong mo na sa sarili mo, bakit palagi akong may sakit sa ulo? Hindi ka nag-iisa. Ngayong araw, tatalakayan natin ang totoong mga dahilan sa likod ng madalas na pananakit ng ulo, maling diagnosis o pagkakamali sa pagsusuri. Kaya kung sawa ka na sa pag-inom ng painkillers o gusto mo lang ng kasagutan, manatili ka rito. Alagaan ang iyong kalusugan. Ano nga ba ang sakit sa ulo? Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Ang sakit ng ulo ay hindi basta kirot sa ulo. Ito ay isang senyales. Kaya kung sawa ka na sa pag-inom ng painkiller o gusto mo ng kasagutan, manatili ka rito para mabago ang pananaw mo. Maaring dahil sa stress, kakulangan sa tubig, kulang sa tulog, o baka may seryosong dahilan. May iba't ibang uri ng sakit ng ulo. Tension headache, pinakakaraniwan. Dahil nasakit sa buong ulo, parang may mahigpit na tali sa noo, madalas dulot ng stress o pagod. Migraine, matindi, minsan may kasamang pagsusuka o pagiging sensitibo sa ilaw. Cluster headaches, bihira pero sobrang masakit. Sinus headaches, kadalasang may kaugnayan sa allergy o infection. Ang pag-alam sa uri ng sakit ng ulo ay tumutulong para maintindihan ang sanhi at kung paano ito gamutin ng tama. Madalas na dahilan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga tunay na rason ng sakit ng ulo. Narito ang mga pangkaraniwang sanhi at baka magulat ka sa ilan sa mga ito. Kakulangan sa tulog o mababang kalidad ng pagtulog. Kapag puyat ka o madalasang magising sa gabi, hindi sapat ang pahinga ng utak mo. Nagiging sanhi ito ng tensyon at pagkapagod at oo, pati sakit ng ulo. Dehydration. Ang di pag-inom ng sapat na tubig. Ang utak mo ay bahagyang lumiliit bilang reaksyon at ito ay nagdudulot ng sakit. Lalo na kapag mainit ang panahon o pinagpapawisan ka, uminom ka agad ng tubig. Stress and anxiety. Ang emosyonal na stress ay nagdudulot ng paninikip ng kalamnan, lalo na sa paligid ng leeg at balikat. Ang tension ay umaakyat at nagiging sakit ng ulo.
ang pagpapalampas ng pagkain. Kapag bumababa ang blood sugar mo, hindi sapat ang enerhiya na natatanggap ng utak. Ang resulta, sakit ng ulo, pagkahilo at iritabilidad. Sobrang paggamit ng screen. Mga cellphone, laptop at TV. Pinapagod nila ang iyong mga mata at utak. Lalo na kung hindi ka sapat na kumikirap o gumagamit ng screen sa dilim. Kape at alak. Ang sobrang kape o alak ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, lalo na kung ikaw ay sensitibo o dehydrated. Mga kondisyong medikal. Minsan, ang madalas na patanakit ng ulo ay senyales ng mas malalim na kondisyon. High blood pressure, hormonal imbalance, problema sa mata, maging mga issue sa utak gaya ng tumor or infeksyon, bihira pero posible. Kung matindi, madalas o kakaiba ang iyong pananakit ng ulo, kumonsulta agad sa iyong doktor. Ano ang pwede mong gawin? Ngayon na alam mo na ang mga sanhi, pag-usapan naman natin ang solusyon. Narito ang mga simpleng praktikal na tips para mabawasan o maiwasan ang pananakit ng ulo. Magkaroon ng sapat na tulog. Maghangad ng 7 to 9 na oras na di kalidad na tulog gabi-gabi. Panatilihin ang regular na schedule ng pagtulog kahit sa weekends. Uminom ng sapat na tubig araw-araw upang manatiling hydrated. Uminom ng tubig sa buong maghapon. Iwasan ang matatamis na inumin at alak lalo na bago matulog. Iwasan o kontrolin ang stress. Subukan ang malalim na paghinga, meditasyon o kahit maikling paglalakad. Pakipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan. Huwag pasanin mag-isa ang mga emosyonal na bigat. Kumain ng regular.
Huwag laktawan ang pagkain. Pumili ng balanseng pagkain na may protina, fiber at malusog na taba. Bawasan ang oras ng paggamit ng screen. Magpahinga tuwing ika-20 minuto. Gumamit ng blue light filters. Huwag gumamit ng screen ng 1 oras bago matulog. Tignan ang iyong posture. Umupo ng tuwid, lalo na kapag nagtatrabaho. Iunat ang leeg at balikat ng regular. Alamin ang mga bagay na nagpapasimula ng iyong sintomas. Panatilihin ang talaan ng iyong pananakit ng ulo. Itala kung ano ang kinain mo, kung paano ka natulog, at kung ano ang ginagawa mo bago magsimula ang pananakit ng ulo. Panghuling paalaala. Maaaring mukhang maliit na bagay ang mga pananakit ng ulo, pero malaki ang epekto nito sa iyong damdamin, pagiging produktibo at kalidad ng buhay. Ang magandang balita, maliliit na pagbabago, malaki ang maitutulong. Pakinggan ang iyong katawan. Huwag baliwalain ang mga senyales. Tandaan, ang sakit sa ulo ay hindi normal. Ito ay isang mensahe. Alagaan mo ang iyong sarili at magpapasalamat ang iyong katawan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, paki-share at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa kalusugan at kaalaman. Magkomento sa ibaba kung may madalas kang magkaranas ng pananakit ng ulo at ano ang nakakatulong sa iyo. Salamat sa panonood. Ingatan ang kalusugan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat mga bayan. Till next time!